Kumusta mga kabiyahe? Andito tayo muli para mag-review kay Esteban after ng isang taon. Bali nag-isang taon si Esteban noong mga May. Pero ngayon lang tayo nag-video kasi medyo naging busy tayo sa buhay. So etong update natin. So nung bandang mga May, biyahe tayo sa sa may papuntang Santa Rosa. Nung pag-uwi na namin, umulan. Siyempre, expressway, medyo mabilis yung takbo natin. Napadaan tayo sa mga medyo baha-baha. So nag-splash yung tubig sa ilalim ng sasakyan. So anong nangyari? Nabasa yung tensioner bearing, tapos basta may mga nabasa sa ilalim. So anong nangyari nito, kinabukasan nung pag-start ko kay Esteban, biglang may maingay sa sa may part dito sa ilalim. Pagkasilip ko, parang dun nga nanggagaling sa tensioner bearing. Ang nangyari, sinilip ko rin yung air filter. Basa, may basa-basa konti. May basa rin dito. May basa. So ibig sabihin napasukan yung intake ng yung air intake ng tubig. Ayun nga. Sa tensioner bearing, maingay. Ang nangyari nun, nagpunta tayo kay Car Style TV. Bali ang gumawa nun si Sir Ryan. Shoutout sa iyo, Sir Ryan. Kung nitong July last month, nakapagpa-renew tayo sa Dasmariñas ng rehistro ni Esteban. Naging smooth naman yung transaction at okay naman yung sa emission test. Goods pa rin, nare-rehistro pa rin ang minivan. Nung July din, sinabay na natin yung bali pangalawang PMS ni Esteban. Tayo nagpagawa kay Sir Leo ng Sky Car Care. Medyo humina na rin yung aircon ni Esteban eh. Pinasabay na rin natin kay Sir Leo, pinagawa natin yung aircon natin. Naging successful naman yung pagkakagawa ng aircon. Nagkarga ng freon, tapos basta may mga ginawa si Sir Leo na matindi eh. Parang basta kung gusto niyo magpagawa ng aircon kay Sir Leo sa Sky Car Care. Grabe lamig Pwede masulat pangalan mo. Ayos. Esteban ay 18, 19, 17 nga kanina yan. So malamig na yung aircon ni Esteban. Ang pinakamalamig na record ko ay sa 17 degrees. Kasabay din nun, nung pauwi kami galing sa Sky Car Care, same day. Bandang na yun eh. Sa 13 yata nangyari sa SM 13. Pagpasok namin, kakain lang sana kami ng tanghali. May nagulat ako, biglang tumaas yung temp ni Esteban. Nag-overheat. Time natin na ma-overheat. Ang nangyari na naputol yata yung basta yung something, may belt dito eh. Ayan yung belt. Hindi ko alam kung anong tawag sa belt na yan. Pero yun siya yung sa sa alternator. Ayan pud. Wala sa alignment. Kinain. Napatid. So sana yun lang yung naging issue. Sakto, andito na kami sa 13 SM. Dito ako nakapark. Saktong-sakto talaga pagka-park ko. Saka nag-overheat. At meron tayong rescue. Boss Neil ng Caramelo, si Caramelo, ayan Siya yung unang rumisponde sa atin dito. Tulungan niya tayo dito sa problema natin. Update tayo mamaya ulit. Naputol yung serpentine belt natin or yung belt para sa alternator. Maraming salamat nga pala Sir Neil, at ikaw rin yung kumonta kay Sir Leo para i-rescue si Esteban. Kabili rin tayo ng
belt. Malapit lang din naman yung bilihan ng belt doon. Nasa 600 yata yung bili ko ng belt. Serpentine belt na replacement lang. Ayun. Very thankful din tayo na member tayo ng SEOC. Andun, may mga kapag may mga tanong tayo about sa minivan, may mga sumasagot doon. Group chat sa SEOC. Tapos yun nga, syempre, pag Sunday, medyo naiinip tayo at parang gusto nating magkalikot ng minivan. Bumili ako ng ignition coil saka spark plug. At nag-DIY na lang din ako na magkabit noon kasi yun nga, sa sobrang inip, wala rin naman magawa at hindi rin punta sa mga pagawaan dahil busy rin. Ako na lang yung nagkabit ng spark plug saka yung ignition coil. Ang ignition coil pala nakakabit kay Esteban, kung di ako nagkakamali. Parang, basta NL ba yun? NL3? Ang banggit sa akin yung ignition coil na yun is para sa mga modelo or DA17, mga ganon. So, nagtaka ako bakit ganon yung nakakabit kay Esteban. So, yun nga, bumili tayo ng ignition coil kay Don, tama ba? Don Patron. Basta, doon ako bumili sa kanya. 3 ignition coil binili ko. Ang ano ba model yun tawag doon? LS2 o basta ilagay ko na lang yan sa screen kung ano yung nabili ko. Yung metal steel yata yung tawag doon or basta metal yung niya, ignition coil. Yung sa kasi NL3 plastic. Ang napansin kong kakaibang performance ni Esteban ngayon, mas lumakas yung hatak niya nung nagpalit ako ng ignition coil. Ayun nga, hindi na siya low power. Hindi na bitin yung andar niya. Na test drive din naman natin yan. Pumunta tayo ng Quezon City. Simula nung nagpalit ako ng spark plug saka ignition coil, yun nga, gumanda na yung takbo ni Esteban. Kaya, yun lang yung mga napansin ko sa 1 taon ni Esteban. Maraming salamat sa mga nakaabot sa video na to. At happy 1 year kay Esteban natin. At marami pa tayong video na i-upload. Kaya, abang-abang lang tayo sa mga biyahe natin. So, thank you sa mga subscribers natin na sumusuporta. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po. Thank you. God bless. Shoutout din nga pala, nakita natin ang biyahe ni Leo at Leia. Trisa, simple lang ang buhay, sariwang pagkain sa bawat hapagkainan, sa piling